Nagsisimula nga po ang awareness on brain attack o mas kilala bilang stroke kada ikatlong linggo ng Agosto. Kung dati po madalas itong iugnay sa mga nakatatanda, ngayon dumarami na rin daw ang mas batang nakakaranas ng stroke. Yan po ang pag-uusapan natin kasama ang ating resident morning doctor na si Doc Richard. Good morning, Doc! Good morning, Doc, Mami bagong gupit Dave. ka ba? Yes, bagong gupit Ganda. tayo for today. Good morning din po, mga kapatid. Ang brain attack o stroke ay dulot minsan ng stress, maling lifestyle at iba pang health risk na hindi agad napapansin. Pero, paano nga ba ito maiiwasan? Yan ang sasagutin ng neurologist at secretary ng Stroke Society of the Philippines na si Dr. Jose Miguel Medrano. Good morning, Doc Migs. Hi, good morning. Good morning, Doc Ra. Mix. Good morning, Thank you so Ma'am much for James. being here. We were talking off-cam and sabi ko nga Yeah. sa'yo, this is sort of very, very close to my heart because my papa had it. And he passed away really early. At that time, he was 41. So Yes, that's very around my age now. Kaya medyo bata pa talaga. But that happened 20 years ago. So I would imagine, pag sinabi mo ngayon na medyo mas nakakabata, mas bata talaga. So Doc, let's get right on it. Ano nga ba ang tinatawag nila na brain attack at paano ito nangyayari sa ating utak? Okay, ang brain attack is, in simple terms, or stroke, ay isang sakit sa mga ugat ng ating utak. Okay. So, usually, ang stroke ay pwedeng dalawang klase. Yung may ischemic stroke, kung saan may baradong ugat, or yung hemorrhagic stroke, kung may pumuputok na ugat, katulad yung sa tatay niyo po. So, ang nangyayari ay habang tayo po ay tumatanda, nagkakaroon ng mga iba't ibang sakit, nagkakaroon ng sakit yung mga ugat natin. At doon po ang nagkakaroon ng sakit na stroke. Ito naman, Doc, karaniwan kasi, Doc, sa mga known symptoms o yung mga kilalang sintomas ng stroke ay yung pamamanhid, di ba, Doc? At saka panghihina ng katawan. Pero, Doc, ano nga ba yung mga pangkaraniwang o kaya palatandaan o kaya mga sintomas na kailangang bantayan ng ating mga kapatid na para masabi na, ay, parang stroke na pala ito? Ang pinakasimpleng palatandaan natin ang be fast. So madaling maalala yung be fast. Yung Be B fast. ay balance. Okay. Kung kayo po ay parang paika-ika o nawala na yung parang sense of balance ninyo o sobrang tinding hilo, isa po yung sintomas. Yung E naman ay eyes or sa mata. Dumodoble yung paningin o minsan nawawala yung vision sa isang mata. Okay, yung F naman ay sa face, yung nangingiwi, yung muka, yung minsan nakikita na parang Hindi yung isang pantay. side, hindi pantay, exactly. Tapos yung A ay arms, so humihina yung kamay, minsan din kasama yung paa, at usually isang side lang yon, kanan o kaliwa. And then ang S ay speech. Pag kayo po ay may problema sa pagsasalita, hindi po makaintindi sa salita o nahihirapan po talaga sa pagsasalita. Yun ay sa speech. At last ay T, yung time. So pagka nakita yung mga sintomas nito, dapat agad-agad dalhin yung pasyente sa stroke-ready hospital. Yeah, be fast. Be fast. Ako, madaling tandaan, Doc. Ito na, Doc, alamin natin, bakit nga ba sa panahon daw ngayon, mas pabata na ng pabata ang edad ng mga tinatamaan ng stroke kumpara noong mga unang panahon? Yung malaking datos dito, kumpara nung mga 1990s hanggang ngayon, 40% na po mas maraming bata na nagkakaroon ng stroke. When we say bata, paano yun, Doc? Ang definition po namin ay mas bata sa 49 years Okay, old. right. Before midlife nila, usually. Yes. Oo, okay. So, ang isang pinakamalaking dahilan kung bakit dumadami yung stroke sa mga bata ay mas mataas at mas madalas na ang alta pressure or high blood sa mga bata. At maraming causes yun eh. May problema sa diet, stress sa trabaho, kahit yung environmental na exposures natin sa air pollution, sedentary na lifestyle na kulang sa ehersisyo, diet na hindi angkop sa magandang healthy na lifestyle. Right. Mataas. Paninigarilyo din ay problema pa din hanggang Naku, ngayon. lagi yan. Yes, diba? totoo. Last Totoo yan, time Mami din. Dins. Oo. Ito naman, Doc, ang tanong ng marami nating kapatid. Ano nga pa, Doc, yung mga paraan para mapababa yung risk ng stroke? Ang pinaka-epektibong paraan talaga ay prevention, tama kayo. At unang-una, dapat regular yung pag-check ng blood pressure natin. Okay, kung kayo po ay lagpas na sa edad na 30, dapat at least once a month nagpapacheck kayo. At Once a month, okay. Kung kayo po ay nakita na may mataas na blood pressure,
na at least more than 120 over 80, dapat makita na kayo ng isang doktor. At tugunan na po agad, either sa lifestyle change o sa gamot. Pangalawa, dapat ma-check din yung blood sugar, cholesterol, at dapat tugunan din ito. Tapos bukod po doon, iwasan yung bisyo, paninigarilyo, pag-inom. Dapat may regular na ehersisyo. At ito yung bago na importante. Dapat maganda at maayos yung ating tulog. Naku, napakaraming tinamaan dito sa studio niyan, Doc. Kasi syempre, minsan may mga trabaho talaga na mas lapit sa mga ganitong klase ng mga gawain. Kasi kumbaga parang minsan ayaw mo naman talagang mangyari ito, pero talagang kasama sa trabaho mo. So I think napaka-importante to also set very healthy boundaries sa trabaho and say, okay, wait, mas mahirapan kayo sa akin if I have a stroke. So medyo hiwalay muna tayo ng ganitong gawain today. Bawal muna tayo ng stress, di ba? Opo. Pero kasi dati, Doc, so they say, di ba, meron mga tao nagsasabi na, I eat stress for breakfast. Totoo. Sabi nga nila, di ba, Mami Dims, prevention is better than cure. Kaya napaka-importante talaga ng healthy lifestyle at dapat magpa-check, lalong-lalo na, di ba, Doc, kung meron history sa family na nagkaroon. Definitely. Kaya kagaya sa akin, Doc, di ba, I was telling you na bala ko talagang magkaroon ng scan, no? Para at least, again, can we very quickly say the 2 scans that are available? Kung gusto mong makita, preemptive. Opo. So, in your specific family's history po kasi, na may history kayo of aneurysmal na type of stroke, there are 2 methods you can use, yung CT angiogram or MR angiography. Sila po ay mga paraan para makita yung mga ugat ng ating utak. Gusto ko lang sabihin na hindi kailangan po ng lahat ng tao na magkaroon ng ganitong klaseng scan. In case lang, kagaya ko po, meron kasing namatay sa akin na tatay ko, itong kinamatay niya. And para ma-prevent ko lang yun, kung afford naman ninyo at available para sa inyo, hindi nakakasama din to take that scan para just in case malaman natin, meron bang pagkakataon or chance na magkaroon ka, mai-adjust mo ang iyong lifestyle. Yes, definitely. Doc, maraming salamat. Any social media accounts we can follow you on? I'd like to promote yung Stroke Society of the Philippines. Ang Stroke Society of the Philippines ay ang organization ng mga neurologist, cardiologist at ibang mga doktor, nurse, kahit mga rehab at PT. At kung saan-saan kami parang isang alyansa na tumutulong sa lahat ng mga stroke patient sa buong Pilipinas. Maraming salamat, Dr. Jose Miguel Medrano, and of course, our very own Dr. Richard Gadiaza. Mga kapatid, Dimples Romana po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow na po at subscribe na sa social media pages ng News 5.